Kabanata 6641-6645. Hindi man lang itinaas ni Yvonne Xavier ang kanyang mga talukap, ngunit may dampi ng kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, na parabang ang lahat ay gumaganap lamang ng isang tiyak na misyon. Kapag nakumpleto na ang misyon, walang saysay ang patuloy na pag-iral. Nasnap, nang makita si Yvonne Xavier na parang manika, ang kalahating ngiti at pagmamataas sa mukha ni Tokugawa Shingen ay biglang napalitan ng hindi maipaliwanag na galit at lamig. Diretsyong sinampal ng backhand niya si Yvonne Xavier sa mukha. Hindi nakatunog si Yvonne Xavier bagkus ay bumagsak sa lupa dahil sa sobrang lakas, at nagkaroon ng dugo. Hoy, sa tingin mo makakawala ka sa paglalaro ng derby? Iniisip mo pa rin na ang kasal ay itinuturing na kumpleto pagkatapos na pumasok sa pintuan ng ating Tokugawa family cooperation sa pagitan ng Tokugawa family at ng Xavier family ay kumpleto na. Handa ka na bang mamatay? Si Tokugawa Shingen ay may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Walang kwenta, basta sumunod ka. Kung hindi ka sumunod, bibigyan kita ng cartilage powder na espesyal na ginawa ng sekta ng Shinto ng ating isla. Sa oras na iyon, pabayaan ang paghahanap ng kamatayan, hindi ka magkakaroon ng lakas na bumunot ng iyong sariling hibla. Kung gayon ang young master na ito ay maaaring makipaglaro sa iyo hanggat gusto niya. Sa young master na ito, nakakainis ka at sayang. At habang buhay kang magdurusa sa sakit, hindi ka mabubuhay o mamamatay. So, kung ako sa'yo, matututo ka ng sumuko. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Pagkasabi noon, iniunat ni Tokugawa Shingen ang kanyang kanang kamay at tinapik ang mukha ni Yvonne Xavier na mas naiintindihan. Kahit na namumula at namamaga ang pisngi ni Yvonne Xavier dahil sa pagkuha ng litrato, kahit na sobrang nakakatakot ang Tokugawa Shingen na sinabi. Ngunit sa sandaling ito, si Yvonne Xavier ay hindi nagpakita ng anumang galit, mayroon lamang isang hindi maipaliwanag na lamig sa edge. Malamig siyang tumingin kay Tokugawa Shingen, na parang nakatingin sa isang patay. Hey, gusto mo ba talagang mamatay ang magiging asawa mo? Tokugawa Shingen Terkeke. Ano, gusto mo bang patayin ang asawa mo? Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sa pagsasalita tungkol dito, si Tokugawa Shingen ay naglabas na ng isang porselana na bote mula sa kanyang mga braso, at isang tableta para lunukan ni Yvonne Xavier. Malinaw sa kanya na ang mga suwail na babae ay kailangan lang na magdroga sa kanila. Anong mga pagsisikap ang nasasayang? Nang makita ang mga galaw ni Tokugawa Shingen, biglang humakbang si Rodrigo Xavier at nakangiting sinabing Tokugawa, pagkaraan ni Yvonne Xavier sa pintuan, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ngunit siya pa rin ang aming Xavier family ngayon, at ang aming Xavier family ay gustong magligtas ng mukha. Paano kung bigyan mo kami ng mukha? Kung hindi, pagdating ng malaking kasal, magtutulak ng wheelchair ang babae. Iisipin ng mga iyon na walang kwentang tao ang dinala ng pamilya Xavier natin para pakasalan. Sa ganoong paraan, hindi lamang mawawalan ng mukha ang aking Xavier family, kundi ang labas ng mundo ay magdududa sa katapatan ng. Kaya, gusto kong hilingin kay Young Master Tokugawa na iligtas ang ilang mukha. Si Tokugawa Shingen ay tumingin ng malalim kay Rodrigo Xavier nang marinig niya ang mga salita, at biglang ngumiti. Sige, ibibigay ko sa iyo ang mukha ni Rodrigo Xavier ngayon. Ngunit huwag kalimutan, simula ngayon, may utang ka na sa akin. At ang kabaitan ay ang uri ng bagay na kailangang suklian. Pagkatapos magsalita, tumingin pabalik si Tokugawa Shingen kay Yvonne Xavier, at mahinahong sinabi, "You are for advise you." Samantalahin ang pagkakataong ito para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Si Yvonne Xavier ay mukhang malamig pa rin at nanatiling tahimik. Nang makita ang poster ni Yvonne Xavier na isang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig at isang patay na itik na may malakas na bibig, lalong nagalit ang puso ni Tokugawa Shingen. Direkta niyang itinulak si Rodrigo Xavier na gustong pigilan, humakbang paarap at hinawakan ang balingkinitang leeg ni Yvonne Xavier, "Babae, huwag mong isipin iyon. Pinuprotektahan ka ni Rodrigo Xavier, at gusto kong ibigay ang mukha ng pamilya Xavier mo. Ito ay maaaring napakalaki. Let me tell you, after today, ang katapusan ng walang kwentang lalaki mo ay mapapahamak. Pagdating ng oras, gagawin kong palamuti ang ulo niya at ilalagay ko sa bedside table namin. Hahayaan ko siyang panuurin tayo sa buong buhay niya, buong magdamag.
Pagkasabi noon, binitawan ni Tokugawa Shingen ang kanyang palad na may kasamang pagngisi, pagkatapos ay tumingin kay Rodrigo Xavier na may malungkot na ekspresyon, at sinabing, "Gabi na. Tapusin mo, magpaganda ka, tapos dalhin mo sa kotse. Kung makaligtaan mo ang isang magandang oras, ang kasal na ito ay magiging hindi wasto." Siyempre, ang pagtutulungan ng ating Shinto sect at ng Xavier family ay matatapos na. Pagkasabi nito, tumikim si Tokugawa Shingen, pagkatapos ay inakay ang isang grupo ng mga tao na umalis ng mayabang. Obviously, hindi lang niya gustong masakop si Yvonne Xavier, isang babae. Binalak din niyang gawing pagkakataon ng kasalang ito para lubusang masakop ang pamilya Xavier sa Walsing. Hayaan ang pamilya Xavier sa Walsing na maging kanyang tontungan at pambuelo sa seksesi. Nang makita si Tokugawa Shingen at ang kanyang partido na umalis, ekspresyon. Agad na nanlamig si Rodrigo Xavier, "Oh, mga taga-isla. After so many years, sobrang yabang at mayabang pa rin siya. Sayang na big country he's still big country and an island country is still a island country." Habang nakikipag-usap, winagaway ni Rodrigo Xavier ang kanyang kamay at pinakiusapan ang katulong na gamutin ng sugat ni Yvonne Xavier. Hindi pinansin ni Yvonne Xavier ang mga taong ito, ngunit malamig na tinitigan si Rodrigo Xavier, at sinabing, "Ang iyong pamilyang Walsing Xavier ay tunay na mas mababa kaysa sa baboy at aso." Upang makipag-usap sa mga kaaway sa loob at labas, at kalimutan ang mga ninuno upang kalkulahin ang mga kwasiko, kahit na ang sariling tao ay maaaring ibenta. Hindi mo ba alam na pagkatapos mong magpakasal sa isang taga-isla, tatanggihan ka ng nangungunang 10 pamilya? Para sa Great Country Age, sa mga nangungunang 10 pamilya, walang nakakalimot sa kanilang mga ninuno. Napabuntong hininga si Rodrigo Xavier, at tuyong sinabi, "Yvonne Xavier, bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Ang aming Xavier Farmy ay nasa isang kritikal na sitwasyon. Hindi ko alam kung gaano karaming mga nangungunang pamilya ang nakatitig sa amin, na gustong palitan ng isa sa aming nangungunang 10 pamilya. Kung hindi tayo tumaya, mawawala ang lahat." Malamig na sabi ni Yvonne Xavier, "Your bet is to wear the same pants as the Islanders." Hindi. Napabuntong hininga si Rodrigo Xavier. "Yvonne Xavier, matagal ka nang wala sa Xavier Family, at kaunti lang ang alam mo tungkol sa Xavier family. Ang aming pamilya Xavier ay marunong bumunot ng mga kastanyas mula sa apoy, at bumunot ng ngipin mula sa bibig ng tigre. Ngunit hindi ko makakalimutan ang aking mga ninuno." Bahagyang kumunat ang noo ni Yvonne Xavier, "Anong ibig mong sabihin?" Bahagyang tumawa si Rodrigo Xavier, sa kamatamang sinabi, "Pagkatapos ng kasal, ang mga tao sa isla na bansa ay magiging shareholders ng negosyo ng ating Xavier family sa isla na bansa, at ang ating Xavier family ang kukuha sa grupo at pag-aari ng island country. Shintoismo sa dakilang bansa H. Kung maaari mong lunukan ito sa isang lagok. Kung gayon ang Xavier family ay palaging ang Xavier family. Sa iyo lang." Bahagyang pang-aasar ni Yvonne Xavier, "I'm afraid you didn't swallow the flow of the heavenly way in one gulp." Sa kabaligtaran, ito ay hinihigop ng Shinto movement. Ngumiti si Rodrigo Xavier, hindi nagpaliwanag, ngunit tumalikod at umalis sa boudoir. Habang naglalakad siya palabas ng silid, sinabi niya sa kanyang sarili, "So, we bet on you, and Harvey York." 6:00 ng hapon, sa paglubog ng araw. Ang sandaling ito ay ang pinakamagandang oras ng araw, at isa ring magandang oras ng araw. Matatagpuan sa labas ng Walsing, ang embahada ng bansang isla sa baybayin ng Yandang Lake ay nakadama ng bahagyang lamig na gumagapang sa sandaling ito. Ayon sa internasyonal na batas, ang teritoryo kung saan matatagpuan ang embahada ay ang teritoryo ng may-ari ng bansa. Sa madaling salita, ang lugar na ito, kasama ang kalapit na Yandang Lake, ay teritoryo ng mga taga-isla. Sa lugar na ito, sinusunod ang mga maharlikang batas ng bansang isla, at binabantayan ang hukbo ng bansang isla. Para sa mga taga-isla, pagkatapos ng ilang dekada ng pagsusumikap, napakabihirang magkaroon ng ganoong lugar. At ang araw na ito ay nakatakdang maging isang malaking araw na alalahanin para sa sekta ng Shinto sa islang bansang ito. Gaano ka-interesant na ang sekta ng Shinto, isa sa 6 na pangunahing sekta sa islang bansa, ay ikinasal sa Xavier Family of Walsing, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country of H.
Sa makatuwid, maging ang iba pang 5 paaralan ng bansang isla o ang 5 maharlikang pamilya, kabilang ang maharlikang pamilya ng bansang isla, lahat sila ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kasal na ito. Dahil para sa isla na bansa, ang kasal na ito ay nangangahulugan ng walang hanggang pagkakataon upang samantalahin ang pagkakataong kontrolin ang mataas na antas ng Great Country H sa hinaharap. Kung napalampas mo ito ng isang beses, maaaring hindi ka na muling magkakaroon ng katulad na pagkakataon. Sa makatuwid, hindi bababa sa 10,000 katao ang nagmula sa islang bansa ngayon, na nagsisiksikan sa maliit na rehiyong ito sa isang mataong pulutong. Ang lahat ng mga rosas at pulang tela sa Walls Inn ay nabili, at lahat ng uri ng pagpupugay ay patuloy na gumawa ng malakas na ingay. Masasabing ang kasalang ito ay nakatadhana na magdaos ng isang maunlad na kasal, na itinadhana na hindi pa nagagawa. Lahat ng klase ng luxury cars ay lumabas sa parking lot ng Island Embassy, maging sa tapat ng Hilton Hotel, siksikan ng mga kwarto at parking lot. Mayroong ilang mga helicopter sa bubong. Hindi pa man dumarating ang dalawang partido na ikakasal, hindi ito magiging hadlang sa excitement ng lahat. Sa isang banda, hinangaan ng mga taga-isla ang kultura ng Big Country H sa loob ng daan-daang taon, bagamat itinago nilang mabuti ang kaisipang ito, umaasa pa rin ang lahat na mahuli ang pagkakataong makapunta sa Big Country H. Sa kabilang banda, napakalinaw ng mga tao sa bansang isla na ang mga taong lumitaw sa embahada sa oras na ito ay karaniwang mga direktang inapo at elite ng iba't ibang puwersa sa isla na bansa. Ang lahat ng ito ay isang malaking pasasalamat. Ang kasal na ito ay hindi lamang kasal ng dalawang kapangyarihan, ngunit sa isang tiyak na lawak, maaari itong ituring na kasal ng dalawang bansa. Anuman ang mga lalaki at babae, pareho silang malalaking figures sa parehong bansa. Ang gayong kasal ay nakatadhana na maitala sa mga talaan ng kasaysayan. Hindi ba't masyadong maraming sabihin na sila ay Prince Charming at Snow White? Maraming mga panauhin mula sa mga isla na bansa na lumitaw sa lokasyon ng kasalan ang lahat ay nagpakita ng mga pagpapahayag ng pagkamangha. Maging ito ay ang mataas na uri ng isla ng bansa o ang mga sibilyan na napili bilang mga kinatawan, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, lahat sila ay nararamdaman na ang kanilang buhay ay nasa tuktok ng buhay. Ang ilang mga babaeng isla country na humanga kay Tokugawa Shingen ay lihim na nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa kanilang mga puso. Ilang kabataang babae sa isla na bansa at mabubuting lalaki sa puso ng nasa katanghaliang gulang at matatandang babae ang gustong magpakasal para sa kapakanan ng isla na bansa. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga taong lumalabas upang magpakasal ay dapat na isang garantiya, ang uri ng pag-iral na maaaring iwanan anumang oras. Walang katotohanan, ganap na walang katotohanan. Nang ang mga babaeng ito ay nagsisigawan at nakakaramdam ng emosyonal, ang mga tauhan at mga security guard ay nagsimulang maglinis ng kalye sa malayo 4 characters. Nang makita ang mga aksyon ng mga tauhan na ito, lahat ng naruroon ay karaniwang natanto na ang mga bagong dating ay dapat na dumating sa lalong madaling panahon. At ang katotohanan ay pareho, nang ang helicopter na espesyal na nirentahan ng istasyon ng TV ng bansang isla ay lumipad, ang imahe ng entrance ng Hilton Hotel ay lumitaw sa screen sa pinangyarihan. Bagamat hindi malayo ang distansya, 52 kotseng Toyota Century na may magandang palamuti ang mabagal na nagmamaneho. Bawat sasakyan ay natatakpan ng mga pulang rosas at bulaklak, na nagpaparamdam sa mga tao na napakaromantikong nakatingin lamang dito. Ang aktwal na oras para sa seremonya ng kasal ay 6:50 p.m. Sinasabing sa pagkakataong ito ay ang pulang okos yung pinili ng nobyo na si Tokugawa Shingen. Pakiramdam niya ay ito na ang pinakamaswerteng sandali niya. At habang papalapit ang oras, mas lalong nagsisiksikan ang mga tao. Karamihan sa mga taong ito ay mula sa mga bansang isla, at isang maliit na bahagi lamang ng mga tao ng Great Country H ang kwalipikadong manood ng seremonya. At ang taong Big H Country na ito ay nagsuot na ng pantalon kasama ng mga taga-isla tuwing weekday. Sa kalayuan ng embahada ng bansang isla, paminsan-minsan ay makakakita ka ng ilang opisyal na sasakyan mula sa Walls Inn Police Station na papasok at palabas. Ang mga tauhan sa mga sasakyang ito ay paminsan-minsan ay naglalabas ng binocular upang tingnan ang eksena, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay hindi gaanong nagbago. Kung tutusin, para sa kanila, ang kasal na ito ay walang kinalaman sa kanila. Masigla man o magulo ang lugar ng embahada ng isla,
wala itong kinalaman sa Great Country Age. Hanggat ang pagmamadali at pagkabalisa ay hindi makakaapekto kay Wolsey, ayos lang. Tungkol naman sa media sa Great Country Age, sa pagkakataong ito ay nagkakaisa silang sumang-ayon, at wala ni isa sa kanila ang muling nagre-rebroadcast nitong maunlad na kasalan, kaya, maliban sa maliit na bilang ng matataas na opisyal, walang ibang nakakaalam na ang Xavier family sa Wolsey ang gagawa nito, nagpakasal sa isang taga-isla. Ngunit ito ay normal, kung ang usaping ito ay kumalat ng malawakan. Natatakot ako na ang mga tarangkahan ng Xavier family sa Wolsey ay bawain ng bulok na itlog at bulok na gulay ngayong gabi. Lumipas ang oras, at sa alas 6:45, sa wakas ay dumating ang mabagal na convoy sa mga tarangkahan ng embahada ng isla. Hindi naman ito kalayuan, ngunit isang himala ang maglakad ng ganoon katagal. Maya-maya, bumukas ang lead car door, at lumabas si Tokugawa Shingen kasama sina Shota Higashino at Nobita Nishino. Tungkol naman kay Fujiwara Mizuki, dahil daw sa kasal ni Tokugawa Shingen, masyado siyang nalungkot kaya hindi siya nagpakita. Pumalakpak lamang siya matapos lumakad si Tokugawa Shingen, na nakasuot ng puting suit, sa entablado ng kasal habang nakatalikod ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, dahan-daang bumukas ang pinto sa Toyota World sa dulo ng convoy, si Rodrigo Xavier, bilang kinatawan ng Xavier family sa Wolsey, ay lumabas kasama si Evorine Xavier na naka-red wedding dress. Sa sandaling ito, payapa ang ekspresyon ni Rodrigo Xavier, at patuloy itong tumatango sa paligid. I know this person, I read it in classified information, Rodrigo Xavier daw ang tawag sa kanya. Hindi lang daw siya ang panganay na anak ng Xavier family, kundi may hawak din siyang mahalagang posisyon sa Dragon at Prison Guards. Mga Dragon, ang apat na haligi ng pamilya Xavier. Ang kakayahan ng sekta ng Shinto na magpakasal sa gayong pamilya ay ganap na makalusot sa matataas na opisyal ng isang dakilang bansa. H at maging ang apat na haligi ng Great Country Age ay naging basura. Kasal sa babae ng Xavier family, plus ako ang young master ng Shinto style, masasabi ko lang na Tokugawa. Si Shingen talaga ang rurok ng buhay. Nagpadala pa daw ng prinsesa ang royal family para manood ng seremonya, too bad. Ang mga taong naruroon ay mga elite sa mga tao sa isla na bansa. Ang mga tao sa isla na bansa ay nagbigay pansin sa Great Country Age sa loob ng maraming taon, kaya natural na mayroon silang maraming lihim na impormasyon. Ang kakayahang makilala si Rodrigo Xavier ay tila isang normal na bagay. Matapos mapansin si Rodrigo Xavier, nagsimulang mapansin ng mga taong naruroon si Yvonne Xavier. Noong una, akala ng lahat ay hindi magandang babae si Yvonne Xavier. Ngunit pagkatapos na tingnang mabuti, lahat ng lalaking naruroon ay may laway na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil kahit gaano pa kapayat si Yvonne Xavier, hindi na ibabahagi ng mga taga-isla ang kanyang kagandahan. Kahit ang sikat na magandang babae sa Isla Country, Fujiwara man ito. Norika o Matsushima ako, kumpara kay Yvonne Xavier, lahat sila ay parang mga bituin na sumasalubong sa maliwanag na buwan. Ilang island country na babae na makikipagkumpetensya kay Yvonne Xavier para sa kagandahan ay tuluyan ng sumuko sa sandaling ito. Dahil alam nila na kahit 10 o 8 beses silang magkatawang tao, hindi sila magiging kasing husay ng kalingkingan ni Yvonne Xavier. Nakikita ang inggit, selos at puot ng mga lalaking naruroon, at ang mga nakakahiyang mata ng mga babaeng naruroon. Ang kay-abangan ni Tokugawa Shingen ay lubos na nasiyahan. Sa sandaling ito, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa ibaba na may hitsura na tila siya ay nasa mundo. Dentang. Nang dumating si Yvonne Xavier at ang kanyang entourage sa ilalim mismo ng stage ng kasal, 7 beses nang tumunog ang kampana. Dumating na ang mapalad na panahon. Isang symphony orchestra na inimbitahan mula sa kanlurang Europa ang nagsimulang tumugtog sa marcha ng kasal, at lahat ng naruroon ay nagpalakpakan ng malakas. Hindi nagtagal, sa inaasahan ng lahat, kinuha lang ng nagniningning na si Rodrigo Xavier ang kamay ni Yvonne Xavier at naglakad pasulong kasama ang 9 na hakbang. Ang Golden Boy at Jade Girl na inihanda ng Island State Shinto School ay nagsimulang magwiwisik ng mga petals, at mayroong maraming gintong dahon sa mga petals. Kapag ang mga bagay na ito ay lumutang sa himpapawid, sila ay natural na nagdala sa kanila ng isang hindi masabi na pakiramdam ng pagmamahalan at kayamanan.
Sa peking pag-iibigan na ito tungkol sa tambak na pera, si Yvonne Xavier, na hakbang-hakbang, ay talagang parang isang prinsesa sa isang fairy tale o isang engkanto sa isang alamat. Nang makita ang kanyang kagandahan at ugali, maraming tao ang nag-isip na hindi kalabisan para sa kanya ang direktang magpakasal sa maharlikang pamilya ng isla na bansa. Sok, ito talaga ang babaeng gusto ng young master ko. Paano kaya ang isang babaeng ganyan ay angkinan ng isang estado? Big H lang. Tanging ang young master na ito ang kwalipikadong makakuha ng ganitong pambihirang produkto. Hindi ko alam kung ang ibang mga babae ni Harvey York ay ang pinakamahusay din. Kung gayon, ang young master na ito ay magsasaya ngayong gabi. Nang makita si Yvonne Xavier na dahan daw ang dumarating, naramdaman ni Tokugawa Shingen na ang maliit na asul na tableta na kanyang nilunok noon ay nagsimulang gumana. Sa sandaling ito, isang pulang ilaw ang lumitaw sa mga mata ni Tokugawa Shingen, na parang gusto nitong kainin si Yvonne Xavier dito. Nang makita ang mga mata ni Tokugawa Shingen, bahagyang kumaibot ang bibig ni Yvonne Xavier sa pulang damit pangkasal. He turned his head subconsciously, parang may hinahanap. Para itong taong naghihingalo, naghahanap ng pag-asa upang tuluyang mabuhay. Sa kasamaang palad, sa pantasya ni Yvonne Xavier, ang kanyang Prince Charming ay hindi lumilitaw, at ang kanyang walang kapantay na bayani ay sumakay sa mga makukulay na ulap upang iligtas ang mga tao. Sa pag-iisip nito, bakas sa mukha ni Yvonne Xavier ang pagkadismaya, para siyang nalulunod na nawala ng huling dayami, ang buong katawan niya ay napunit sa sandaling ito. Nangangatol ang kanyang mga hakbang, pagkatapos ay naging matatag. Tila nakapili na siya ng layunin at wakas para sa kanyang sarili. Hinawakan ang espesyal na singsing na brilyante sa kanyang kanang kamay. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ni Yvonne Xavier na may layuning pumatay. Nakakalungkot lang na si Tokugawa Shingen, na laging kalmado at laging nag-estratehiya, ay naapektuhan ng maliit na asul na tableta, at ang kanyang isip ay napuno lamang ng pagnanasa.